Kuya Benji po. Loyal dito mamaya. Meron sa sabi. Andin ako kasi Grand Registration. Sa anak. Ngayon lang sabi. Galing ano po yun. Adeline, what's your menu po? Basta lang kami sumagaan. Ay, sumagaan, tinola. Doon. So, yan. Ay, Ako na na, dala na kayo. dala mo ng pahay. Wala pa ba? Yun na. Okay. Medyo malakas. Nakap naman ako. Sige, ay, ganito na lang yung pag... Every time mo mawala. Mawala rin yung damo pa. Dali ko na lang. Hindi yung grab ng pag-isa. Good luck po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ituturo lang po namin ang salmong tugunan para mamaya sa misa ay makasabay kayo. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Uulitin po ulit namin 2 beses. Sana po ay makasabay na po kayo. Isa pa pong mas malakas. Ang dakilang gawa ng Diyos. Maraming salamat po. Soprano ako. Mataas. Dudes ka na ka. Kapag sa baba. Yung tumaas mo, di ba? Yung nagkanang. Ano ba first note? Wala pa sila. Medyo biluhin mo lang. Kasi yung narinig ko sa'yo, pabarot eh. Ang narinig ko sa'yo, yung natural na vocal please. Pero pwede mo siyang i-modulate. Kung ano yung maririnig mo, magagaling na singer. Try mo na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago magsimula ang ating misa, ipinalamang na ito natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura
at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by Rose. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Roman Lorenzo A. Balayan at Katrina P. Ornales. Nasa bulletin board po ang karagdagan detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyayari lamang po ni pabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaniya ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang Season of Creation 2025 prayer. Creator of all, we praise you for the gift of life and for the faith that unite us in care for our common home. We confess how strange we have become from one another, from your creation and from our truest selves. We acknowledge that our greed and destructive impulses have fractured our relationship with you, with others, and with the earth. Fertile fields have become barren, forests lie desolate, ocean and rivers are polluted. Thriving communities have become places of suffering and the earth cries out. Beloved Christ, who spoke shalom to frightened hearts, steer us to the compassionate action, inspire us to work for the end of conflict and for the full restoration of broken relationship with you, with the economical community, with the human family, and with all creation. Prince of Peace, through your wounds, teach us to stand in solidarity with the woundedness of others, of creation, and of the world. Through your resurrection, make us people of hope, with a vision of sword turned into plowshares and tears transformed into joy. May we become together as one family to labor for your peace, as shalom, all your people may dwell in safety and rest in quiet places. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangain, ang tao nga'y tubusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Simbolo ng ating pananampalataya ang krus, dating simbolo ng kahihiyan at kamatayan ang krus. Subalit binago ito ng mapagligtas na kamatayan ng Panginoon, kaya't naging tanda ito ng kaluwalhatian at kaligtasan. Subalit binago ito ng mapagligtas na kamatayan ng Panginoon, kaya't naging tanda ito ng kaluwalhatian at kaligtasan. Subalit binago ito ng mapagligtas na kamatayan ng Panginoon, kaya't naging tanda ito ng kaluwalhatian at kaligtasan.
Sa gisag ito ng pag-ibig ng Panginoon na pinako sa krus upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, samahan natin si Kristo na muling sariwain sa dambana ang ginanap niyang pag-aalay sa Kalbaryo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging matapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Inaamin ko, pangyarihang Diyos, mga kapatid, na akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa. Sinasama ko sa mahal na Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos
at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay mapaggindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o liningin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Datapwat nung sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa kanila'y nagbalik loob. Noon nila naguninta ang sanggalang nilang ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan.
Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang pistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Ang krus ay ang
pinakasentro ng ating Christian faith. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito ang key para maintindihan natin ang misteryo ng krus. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang nagbigay ng bagong kahulugan sa krus. Hindi na ito simbolo ng kahihiyan at kalupitan, kundi simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin at ang victory niya over sin and death. So hindi ang sakit ng krus ang ating ipinagdiriwang ngayon, kundi ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa atin by giving His life for us on the cross. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, sa disyerto, ang kagat ng ahas ay naging simbolo ng kasalanan. Pero nang tumingin ang mga tao sa tansong ahas, sila'y gumaling at hindi namatay. Ganon din si Jesus. Ang sabi niya, na ang kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalatay sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Iniligtas niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Kaya kapag tumingin tayo kay Jesus sa krus, we will realize kung gaano niya tayo kamahal. Maraming tao ang nakareceive ng grace of conversion while praying in front of the crucifix. Dahil na-realize nila, minahal niya ako, ibinigay niya ang sarili niya para sa akin. At ang pagtanggap ng pagmamahal na ito at ang ating personal na pagtugon sa pagmamahal ng Diyos, yan ang tunay na conversion at healing. Kung mahal natin ang Diyos, iiwasan natin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay rejection ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Parang pinapako natin si Jesus na muli sa krus. Ang pag-ibig or love, yan ang pinakamalakas na dahilan para hindi natin saktan si Jesus. Dahil mahal ko siya. Merong isang may asawa na nagsabi sa akin, I don't want to cheat my wife because I love her and I don't want to hurt her. So, ganun din ba ang ating pagkita sa kasalanan? Ayokong saktan si Jesus dahil mahal ko siya. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ito ay isang invitation din para sa atin na magkaroon ng relasyon sa Diyos, a personal relationship of love. Ang Diyos ay ino-offer niya sa atin ang kanyang pagmamahal sa krus ni Jesus. Ang tunay na pagmamahal, pagkakaibigan, personal friendship ay nangangailangan ng pakikitungo. Personal dealings, kaya kagaya ng mga apostol, para nating makilala at tayo ay to believe in Jesus at to follow Him. So, sa ano matatagpuan si Jesus? Si Jesus ay nasa Eucharistia at sa Ebanghelyo. Kay Jesus, personal friendship with Jesus, at mamahalin natin siya, ang buhay natin ay magbabago. Mako-convert tayo.
Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa pag-ibig na pinakita niya sa atin. At isipin natin, sabi nga, love is repaid with love. Tumingin tayo kay Jesus sa krus at itanong sa ating sarili, minahal ako ni Jesus. Nagdusa siya para sa akin. Ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. You ask yourself, ano ang ginagawa ko para sa Kanya? Ang sabi sa atin na ngayon, ay dapat nating ikarangal ang krus. Sa krus natin matatagpuan ang ating kaligtasan at bagong buhay. Sa magitan ng krus, tayo ay naligtas at pinalaya. Kaya, ikarangal natin ang krus. Ibig sabihin, huwag tayong tumakbo sa krus. Let us not run away from the cross. Not to consider it as punishment or burden. Tulad ni Jesus, yakapin natin ang ating mga krus at ialay natin sa Diyos kasama ni Jesus. Ano ang ating mga krus? Naisip ko na siguro may dalawang klaseng krus, dalawang uri ng krus sa ating buhay. Regular at saka special. Yung regular cross, the regular cross ay yung ating sakripisyo sa pang-araw-araw para tuparin ang ating mga katungkulan. Na tayo ay wag nating i-postpone ang paggawa ng ating katungkulan, sundin natin ang ating schedule, wag tayong magsayang ng oras sa YouTube o Netflix o social media, at labanan natin ang katamaran at selfishness. Yun ang ating pang-araw-araw na krus para gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Yung special krus, ayun ay mga pangyayaring hindi nating inaasahan na nagpapahirap sa ating buhay. Tulad ng pag-ulan ngayong umaga, o kung minsan sobrang init, o mga sakit ng katawan, at iba pang mga sitwasyon na mga problema nagbibigay sa atin ng kahirapan. Yun ay mga special crosses, mga trials. Kapag inalay natin ang mga krus na ito kay Jesus, nagiging makabuluhan ang lahat. At unti-unti nating mauunawaan na ang krus ay hindi nagdudulot ng kalungkutan. Subalit sa krus natin matatagpuan ang ating happiness and peace. So mga kapatid, sa bawat misa, ang sakripisyo ng krus ay muling naroroon sa altar. Kapag sinabi ni Jesus, "This is my body," ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, tayo rin ay inaanyayahan na ialay ang sarili natin, ang ating mga gawain, mga sakripisyo, at ang ating pagmamahal. Sa ganung paraan, binibigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos at mas lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Ngayon ko siya lamang Espiritu Santo, ipinanganak siya sa Biyahid. Nangako sa Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nahaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na walang ng tao, at buhay na walang hanggan. Amen. Idulong natin sa Ama ang lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan. Pakumbaba tayong manalangin. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang tumulad ang mga pinuno ng simbahan at pamalaan sa kababaang loob ni Kristo na hindi nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos at sa halip ay nag-alay ng sarili at naglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Sa tulong ng panalangin ni Apostol San Pablo, hindi nawa tayo marinlang ng maling turo ng mga nangaral ng hughag ng kaligtasan. Bagkus ay makita natin ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang kalingain ng Panginoon ang mga nabibigatan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway maialay nila ang kanilang krus para sa ikabubuti ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang ang mga taong nagpapahirap sa kapwa ay makatagpo ng liwanag, magbalik loob at magsimulang gumawa ng kabutihan para sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang isabuhay ng bawat tao ang halimbawa ni Kristo ng may kagalakan at kagandahang loob kahit sa payak na pamamaraan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Amang mapagmahal, sa pamagitan ng kapangyarihan ng krus, loobin mong lahat ng aming ginagawa ay makaugnay sa iyong kalooban, magpatuloy sa iyong biyaya at maging ganap sa iyong paggabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, magsayang magsalo. Ang minsanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupulit na kaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupulit na kaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupulit na kaisa sa
Tapos na pa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanganabangan, at sa buong sambayan niya. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. dasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sampang taon na Steve.
maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinika at naging alak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangka sa pagbuo nitong bayang liyag. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Stay with me, that stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, and show me your ways. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me,
the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, and the force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Dahil ngayon ay National Catechetical Sunday, magkakaroon tayo ng second collection for the Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Anumang tulong ang inyong maibabahagi ay buong pusong pinasasalamatan. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal. Maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo ang sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mo maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko. Sapagkat tanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo.
may saya sa puso ko. Sapagkat tanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Mga paalala. Our second collection last Sunday to support the Diocesan Catechetical Ministry had a total of 23,286 pesos. Our sincere thanks for your generosity. Our parish is holding a fundraising raffle, 50 for 100, for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you'll have the chance to win 50,000 pesos, 20,000 pesos, and 10,000 pesos, and sacks of rice. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at SILP. Tickets are available at the gate near SM parking lot and from our servant leaders. The Discalced Carmelite Seculars of Saints Elijah Therese Community invite everyone to join in a prayer and celebrate the 100th year of the canonization of Saint Therese with talks on her life and teachings by a Discalced Carmelite friar and seculars on Saturday, September 20, 2025 at 8 in the morning at St. Jerome Emiliani and Santa Susana Parish Church. September 21 is the third Sunday of the month. There will be blessings for children ages 12 and below during the 11 o'clock Mass. The San Isidro Labrador ME Prayer Group, in cooperation with the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community, will be conducting the Marriage Encounter Weekend Seminar, Class number 12, on October 10 to 12, 2025 at HJM House of Prayer in Tagaytay City. This is free of charge. Please see the tarpaulin outside for more details. Ating pasalamatan ang ating mass offerers ngayong araw mula sa GM Homes. Mula sa ating Kura Paroko, Father Jonathan Cadiz, ang ating taus-pusong pasasalamat kay Reverend Father Frank Aniban sa pangunguna sa ating banal na misa. Pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Magsitayo na po ang lahat. Today is also the birthday of our Pope, Pope Leo the 14th. So let us pray for him that God will grant him health and long life. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod nyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtam nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway magkasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Bayan ng Diyos, tayo na umangon sa Kanyang paanyaya, tayo nang tumugon. Halina't maglakbay, bawat isa akay-akay,
sa kaharian ng Diyos kapiling ni Jesus. Lahat nabibilang, lahat kanyang nilalang, lahat minamahal at dinarangal ang kanyang pangalan. Kaya ating isabuhay ang kanyang kabanapuspos ng Espiritu Santo. Kasama ni Maria at ni San Isidro, tayo'y makararating sa kaharian ng Diyos kapiling ni Jesus. Lahat na pinilang, lahat kanyang nilalang, lahat minamahal